Hi, it's Ben. And today gusto ko nang i-share sa inyo kung ano ba yung mga ginawa ko, papaano, at ano yung mga kailangan upang makapunta dito sa Japan bilang isang national student learning Japanese. And I would also like to share to you guys yung mga onti ko pang nalalaman sa kung paano makapunta rito sa Japan besides sa student visa. And meron din ako makakasama ngayong araw. May mga itatanong din ako sa kanya na maaring curious din kayo kasi ako curious ako sa mga magiging opinion niya. So, let's go. Ngayon is actually weekday ngayon. Pero wala akong pasok sa work. Meron akong pasok kanina umaga sa school. Ako nang samantalahin tong oras na meron ako upang makapagawa pa ng vlog since maraming gustong masundan agad yung vlog, and maraming salamat sa pagbibigay at pagpapakita ng suporta ninyo sa channel ko na kaka-start pa lang. Lalakad na ako papuntang station pero dadaan muna ako dito sa train. Ilang beses na rin itong nasama sa vlog ni Kuya. Ito yung pinakamalapit na train namin. Kakatanda ako, pinakaunang dinala ni Kuya nung kararating ko lang dito. As in, same day ng dating ko, punta ako dito. Mga Jinja, hindi lang isa yung pinaka main na parang shrine niya. May mga small shrines din katulad nito. And napapansin ko lang, hindi rin naman ako masyadong maalam sa mga shrines. Laging parang may mga guards na ganyan. It always, not necessarily na foxes siya. Laging meron dalawa, left and right. Pakita ko pa sa inyo yung ibang parts ng Jinja. Meron tayong ginagawa dito na yung maghuhugas ng kamay and magmumumog. Hugas muna ng kamay. Okay. Kuha ng konti tubig. Make sure na idudura nyo yun kasi yun iniinom. Almost at the station na ako. Ako lang din pala sabihin, baka nagtataka kayo bakit hindi ako nag-straight to the topic na sinabi ko kanina. Kasi gusto ko itong vlog maging hangout ko rin siya eh. So gusto ko rin kayong isama kung ano yung itsura ng hangout. Ka-check ko ng balance ko sa Kasuy ka kasi tawag dun sa parang transportation na card. Pero nakakonect siya sa phone ko. Pag-check ko wala na akong balance. So カードを動かさないでチャージ金額を入れてください。チ mana ャー na ジが yan. 完了しま Wala し pa た。 yung sahod ko eh. Nakalabas na ako ng station ngayon. Habang naghahanap ako ng mga kainan, simulan natin yung kwento. Tapos ko po ng senior high school, diretso na po ako sa language school. Ikot po ng tuition ko doon is Prevention. Siyempre wala pa naman po akong trabaho noon, pa akong pambayad ng tuition. Lapit lang din sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa shoutout nga pala kala Ma'am Lynette Tuina. Miss ko na po kayo, sana magkita po tayo ulit. Sa inyo Ma'am Lynette, pangalan po ng school ko, Today Language Training Center. May mga interesado po sa San Jose del Monte, Bulacan. Alam po ng tuntong ko. Yun, it was in May 2025. Nag-aral ako doon for 2 months. And after ng 2 months na pag-aaral doon, surprisingly, hindi ko talaga ina-expect, hinire nila ako bilang maging teacher. Actually, yes, naging teacher po ako ng Nihongo for almost 6 months, I think. Pero very basic lang po na Nihongo yun. So, mga nagtataka, parating mo lang dyan sa Japan, bakit marunong ka na magsalita? Dahil nga doon sa previous video ko. So, yun po yung sabi kong isa sa dahilan, siguro. Ulit-ulit ko po kasing tinuro. So, in a sense, paulit-ulit din po akong na-expose dun sa basics. Siguro, yun po yung malaking dahilan bakit medyo mas naging familiar po ako dun sa language. Ko lang saglit yung kwento. Ang cute na itong mga pati rito eh. Hindi takot sa tao eh. Lalakad ka na sa gilid nila. Lumilipad eh. Nadaanan na akong McDonald's. Actually, di pa ako nakapag-McDo dito sa Japan. So, ito yung magiging first time ko. Ako kain. Order muna ako. Yung ating English, na natin pahirapan sarili natin. Pang 5 minutes dumating na yung order ko. Teriyaki chicken fillet and merong tea kasi ako na soft drink, so tea yung kinuha ko. And so ginawa ko siyang meal para may drinks. Tuloy ko na yung kwento habang kumakain ako.
paano naman yung naging process niya, visa application. So it all started back in October 24. Tipin yung tagal na. Yan po talaga katagal yung process ng pag-apply ng visa. In my case nga po, student visa siya. When it comes to student visa, po dapat kayong guarantor sa Japan na makapagpapakita ng financial ability nila na suportahan kayo habang nag-aaral kayo dito. So in my case po yung ako yun, tita ko at saka tito ko po. Ang dalawa po yung mentor ko dito. Pero pag nagbayad po ng tuition ko is si kuya. Yun po yung unang requirement sa pag-apply ng student visa, financial guarantor. Secondly, pag meron kayong 150 hours of studying Japanese, required po talaga na pumasok kayo sa isang Japanese school na magbibigay sa inyo ng certificate na magiging patunay kapag aral kayo Japanese. Long requirement po, yung high school graduate. My case yun lang po yung naging requirements ko besides sa ticket, port yun. In my case nga po, yung school ko is na-require kami ng 150 hours. Hindi ko lang po sure sa ibang school, pero I would assume na meron din silang ganung policy. And then, mention ko po kanina, iba pang ways na pwede makapunta din sa Japan maliban sa student visa. Actually, nung nagtrabaho po kasi ako sa school, mga aral din po ako, syempre yung mga estudyante ko po doon kasi is hindi ko naman po kaedad yung pictures ng mga estudyante. Iba pong edad nila, kabata ko po naturuan may 13 years old, matanda ko po naturuan mayroong 30 years old. So nagre-range yung edad nila, po papasok yung W visa, Certified Skilled Worker Visa. Ang requirement po din, yung aral ng Japanese. At meron po kayong certificate kapag aral kayo ng 320 hours. So mas mataas po yung requirement. And then that, saan po kayong kumuha ng CFT exam, Japan Foundation Test, saan po maipasa ninyo yun. After that, lahanap na po kayo ng gusto nyong i-focus na skill. Po siya tinawag na Certified Skilled Worker, meron po kayong aralin ng isang skill, and yun lang po yung ipa-perform nyo na trabaho dito sa Japan. May po kayong pagpipilian doon, pinaka-halit, naman po mahirap, pero isa sa pinaka-mabilis na proseso is yung building cleaning. Usually it takes about 6 to study building cleaning. After that, I'll take metric exam. So yung metric exam po, yung i-test na po kung kayo na po yung perform ng trabaho. May practical test po yun, may written test din. Na-acquire nyo na po yung dalawang yun. Kahanap naman po kayo ng employer nyo. Actually, mention ko na school kanina, Kito de Language Training Center. Nag-o-offer din po sila ng tulong sa mga SW. So after po mag-aral sa school nila, po basta aral, din po nila kayong ilala sa mga kilala nila dito sa Japan na employers. So, hindi ko na napakilala ng properly. Yung minention ko na makakasama ko vlog na to is yung senpai ko sa work. Yung nagturo sa akin, siya yung tumulong sa akin na masanay sa trabaho. Naya ko siya kumain, pero punta ng gabi kasi galing pa siya ng trabaho. Hindi ko na napakilala na maayos, medyo nagmadali na rin ako sa pag-shoot nun. Medyo naabala siya, pero rin natin. Hi. じゃあ、簡単な自己紹介お願いいたします。どうも、なおこです。日本人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、はい。 1番。はい。フィリピンについては何のイメージがありますか？何のイメージ？沖縄から近い。ああ、そうですね。優しいみんな。あ、そうなんですか。みんな優しい、本当に優しい。優しいイメージがあるな。優しい、めっちゃ優しいよフィリピンの人は。ま本当に。こんなん。あ、はい、ごめんごめん。ケースないんですよ。そうケースない。今ないからやばい。外しちゃった。日本人よりなんか冷たくないですね。うん、みんなあったかいよね。家族みたいな感じだよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、市外とフィリピン人の友達いますか？あ、いないですか？いないマジでいないよ。いない会ったことないんですか？ない。ないよ。ないよ。じゃあ何もしてないんですね、フィリピンについて。知らない、あんま知らないよ。すいません、皆さん。すいません、ごめんなさい。なんか果物のイメージが強い。フルーツみたいな、バナナ好きみたいな。次に日本についてします。日本人としては、日本に一番なんかすごい好きなこと。日本人として？はい。好きなこと？日本に。食べ物が美味しい。食べ物が美味しい。甘いものがたくさんある。ああ、そうですね。ここでも甘いものがありますから。そう、最高。それが一番ですね。技術とかについては。技術ね。どうなんだろう。技術高いの？高いですね。他の国よりです。そんなイメージないですけどね。気づいてないかな。でもなんかゲームが流行ってるイメージはある。ゲームがある。日本人ってゲームめっちゃしてるから。ちょっと恥ずかしい質問ですけど、いきます。はい。日本ではどうやって恋人を見つけますか？大学とか。大学？学校とかで見つける。あとはマッチングアプリやってる人はやってるから。どうやって出会いますか？日本人たちは。どうやって始めるとか？
まず友達友達です。友達になってからそこからまあ気が合えばじゃあ普通にです。告白して本当普通にって感じかな。フィリピンでは初めてからお互い好きですよ。あ、そうなの。そしたら、え毎日連絡を取ってからまだ大丈夫だったらーもう付き合います。えでも友達に始まったカップルもありますけど、あー、まあ、告白はいらないですよ。あ、いらないの、うん、聞いたことないですそんなの。あ、こっちでは告白は必要です。あ、必要、絶対必あ要。ーいきなりこうはない。みんな引いちゃうよ、そえれだとみたいな。フィリピンでは言わなくてもいい。言わなくてもいい。感じたらああ、もうお互いお互い OK みたいな、うんないですね。こっちはないです。はい、うん。じゃちゃんとおあ互いが必ずそう、告白しなければそれダメならないですね。わかりました。では最後の質問で、はい。はい。外国人と付き合ってみたいな感じでありますか？なんか日本人って怖いですよね。外国人と付き合いのそう怖いね。怖いイメージがある。やってみたいな感じがありますか？考えたことない。考えたことないですうん今考えたないかも。ないですね。うんない。文化の壁がありまして、そうだね。ないですかね。文化がやっぱ違うからね。いろいろ大変になりますね。そうだね。大変だね。聞いてるみんな。チャンスないよ。ごめんねチャンスないよ。ひどいよ。ごめんね。いやいやでも他の人はあるかもしれない。大丈夫です。いや、ありがとうございましたありがとうございます。So, dito ko na siguro tatapusin yung video na to. And kasama ko pa rin si Marco sa work. Bye bye. Adios.